Yo, kamusta po mga kabayan? So, yun, for today's vlog, gusto ko pong mag-share sa inyo kung ano ba yung mga dapat na hindi nyo asahan bago pumunta dito sa Canada at mga dapat iniisip ninyo bago kayo mag-Canada. So, napapaisip ka na ba na mag-Canada dahil ba sa nangyari sa iyo ngayon or dahil ba yan sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo ngayon? Or gusto mo mag-Canada dahil ba yan sa security, stability, or better quality of life that Canada's offer for you? So sana bago ka pumunta dito or papunta ka na dito, sana napapanood mo itong video na to. So ito po yung mga kwento at mga dahilan na gusto kong i-share sa inyo kapag nandito na kayo sa Canada. So unang-una na po dyan, huwag kayong pupunta dito sa Canada if you have a very high career expectation. So pansin nyo po ba yung mga manager natin yan sa ibang bansa or kung ano may mga posisyon na meron sila doon sa ibang bansa or kahit sa mga experience na nakuha nila yon. Pagdating dito sa Canada, nagsisimula pa rin sila sa operation. Kasi dito, kung gusto mo makuha yung same position, talagang pagdadaanan mo yung unang steps na yon. Manggagaling ka talaga sa baba. Pero okay lang naman kung hindi ka manager sa ngayon. But in time or soon, you will be there. Kaya sinasabi ko sa inyo, dapat handa ka dito magsimula sa scratch. Handa ka dito na ibaba yung ego mo, ibaba mo yung kung sino ka dati noon. Dapat pag nandito ka na, handa ka na maramdaman yung lahat ng mga pinagdaanan mo dati nung mga nagsisimula ka pa lang magtrabaho or yung nagsisimula ka pa lang doon sa first job mo dyan sa Pilipinas. Kasi dito, hindi sila nagbabase kung ano experience na meron ka, kung kesyo na mataas na yung posisyon mo sa ibang bansa or malaki na yung sahod mo. Dito po sa Canada, nagbabase sila sa experience na meron ka dito sa Canada. Kaya hindi po necessarily means na makukuha mo agad yung same position pag nandito ka na sa Canada. Pangalawa, huwag kang pupunta dito sa Canada kung iniisip mo agad nakikita ka na malaking pera. Dito, dollar talaga, Canadian dollar talaga yung sahod mo. Pero Canadian dollar din po yung expenses mo. Kaya dapat maging wise ka kung paano mo dapat ginagastos yung mga pera mo. Paano ka dapat magpapadala sa pamilya mo. Paano mo dapat binabayaran yung mga bills mo dito. At the same time, dapat nagtitira ka sa sarili mo. Dahil nga, above minimum lang yung unang sahod mo dito, hindi pa ganun kalaki o hindi pa ganun kabilis para makaipon ka. Pangatlo, dapat alam mo kung saang lugar ka pupunta dito sa Canada. Dahil dito sa Canada, magkakaiba po dito ng temperatura. Magkakaiba ng lamig, kakaiba ng oras. Kaya kung hindi ka winter person or hindi mo kayang tumira doon sa malalamig na part dito sa Canada, dapat magaling ka rin mamili kung saan mo gustong pumunta dito sa Canada. Dahil dito po sa Canada, 7 months na lumalamig. Biruin nyo yun halos kalahating taon. At 5 months lang yung per temperature. Mainit tsaka malamig. So saktong-sakto lang talaga. Ito po kasi yung pinakamalaking challenge na mararamdaman mo pag nandito ka sa Canada. Most of territory dito sa Canada, minsan pumapalo ng negative 40. So imagine niyo yun, sobrang lamig talaga. Kaya napaka-importante po talaga na dapat alam niyo yung territory na pupuntahan niyo dito sa Canada. Pang-apat, huwag kang pupunta dito sa Canada kung mabilis ka ma-homesick. Gaya nga sinabi ko sa inyo na 7 months na lumalamig dito sa Canada. Talagang hindi mo may iwasan na minsan maging malungkot ka, lalo na pag di mo kasama yung family mo, yung partner mo. Tapos marami nang tatakbo sa isip mo na parang ayaw mo na, gusto mo nang umuwi. Pag nandito na kayo sa Canada, you can go home anytime you want. Dahil i-consider nyo po din dyan kung gaano kamahal yung pamasahe, yung returning ticket from Philippines. Kaya kung mangyari sa inyo na ma-homesick kayo during the winter season, isip kayo ng mga pwede nyo paglibangan, yan tulad nito ang ginagawa ko, pagbablog, or gawin nyo yung mga activities na ginagawa nyo doon sa Pilipinas, tapos pagpatuloy nyo dito, para hindi nyo maramdaman yung homesick. Kaya dapat maging matibay ka dito, maging matatag ka, para maiwasan mo yung mga homesick na pwede mong pagdaanan pag nandito ka na. So pang-5, huwag kang pupunta dito sa Canada kung hindi ka risk taker. So madalas naririnig natin sa iba na dapat may bala ka bago ka sumabak sa gera. Marami kang pagsubok na pagdadaanan. Pero okay lang yun. Dahil nga dapat risk taker ka. Handa ka na harapin kung ano yung mga pagsubok na darating sa'yo. Kaya pag nandito ka sa Canada, tiis-tiis lang kahit mahirap. Laban lang para sa pangarap. Pang-6, huwag kang pupunta dito sa Canada kung di mo kayang i-adapt yung mga different culture na mararamdaman mo dito. Dito po kasi sa Canada, maraming mga lahi dito na makakasalamuha ka talaga. So kung sa tingin mo na hindi mo sila kayang pakisamahan or sa tingin mo na magkakaroon ka ng issue sa kanila, siguro yung Canada is not the best place for you. Kaya dapat marunong tayo respeto kung anong culture nila dito. Pero huwag kayong mag-alala kasi dito, fair lahat ng tao. Mababait, magagalang, talagang hindi ka makaka-experience dito na nadi-discriminate ka. Siguro makaka-experience ka pero let's say sabihin natin sa 100%, 10% lang naman yung may experience mong ganun. At syempre dapat marunong ka rin sumunod kung ano yung mga policy o yung mga pinapa-implement nila dito sa Canada. Pang-7, huwag kang pupunta dito sa Canada kung gusto mo lang ng government support.
Alam nyo dito sa Canada, no, talagang honestly marami kang makukuha ditong government support. Tulad po dito, no, kasi nag-aaral kami ng French language, so kada semester o bago matapos yung semester, nakakakuha kami ng mga allowance galing sa government. So pero hindi naman po yung goal namin na makakuha lang kami ng allowance para matuto kami ng lingwahe nila. Kasi ang goal lang po namin is matuto kami ng French para hindi kami mahirapan. The way kung paano kayo magsalita sa kanila, kung paano kami makikipag-usap ng maayos nang hindi kami nahihirapan. Basta mag-focus lang kayo kung ano yung trabaho ninyo, kung ano yung dumadating sa inyo. Huwag lang natin masyadong abusuin kung ano yung mga dapat na makuha natin na government support dito sa Canada. Pangwalo, huwag kang pupunta dito sa Canada kung di mo kayang alagaan yung sarili mo. Honestly, no, may mga kababayan tayo na may lumaking yaya. Nandyan si mama, nandyan si papa, nandyan si ate, nandyan si kuya. So andyan lagi sila para tulungan ka sa mga pangangailangan mo. Dito sa Canada, you have to do everything your own. Ikaw ang kikilos para sa sarili mo. Ikaw ang kikilos sa libreng oras mo or pag wala kang trabaho. Dahil wala kang aasahan. Tulad ng paglalaba, paglinis ng bahay, pagluto ng pagkain mo, and everything so on. Kaya pag nandito po kayo sa Canada, siguro di mo na kaya mong gawin lahat yon para maalagaan mo na mabuti yung sarili mo. Number 9, huwag kang pupunta sa Canada kung mabilis kang sumuko. Kung mabilis mong sukuan yung mga challenge na darating sa'yo dito sa Canada. Isipin mo lagi kung gaano ba kahirap yung application na pinagdaanan mo bago ka pumunta dito sa Canada. At isipin mo lagi kung ano ba yung dahilan kung bakit ka nandito sa Canada. Lagi yung isipin yung mga pangarap na binuo nyo dyan sa Pilipinas bago kayo pumunta dito. Isipin mo lagi na sobrang dami mo ng pinagdaanan tapos nung nandito ka na sa Canada, susuko ka na lang agad-agad. At ang pang-10, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Huwag kang pupunta dito sa Canada kung di mo kaya makisama. Honestly, marami ka talaga makakasalamuha dito. Dito sa Canada, bukod sa mga ibang lahi na makakasama mo, marami rin Pinoy dito na talagang makakasama mo na hindi mo inaasahan. Nandyan si kabayan na magiging kaibigan mo sa labas at loob ng trabaho. Nandyan si kabayan na magiging kaibigan mo sa trabaho lang. Nandyan si kabayan na magiging kaibigan mo sa lahat ng gusto mong gawin. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayo makipagkaibigan dito or huwag mo silang kilalanin. Importante kasi dito, dapat marunong ka lang makisama. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kapag makikisama ka dito, makisama ka lang kung paano sila nakikisama sa iyo. At syempre, huwag mong kalimutan na respetuhin sila. Respetuhin mo sila, depende kung paano ka nila pinapakisamahan. Ito po, tatandaan nyo lagi, pag nandito kayo sa Canada, ang respeto, hindi po yan para sa lahat ng tao. Para lang po yan sa nararapat na tao. Kaya dapat maging wise tayo kung paano tayo makikisama sa kanila. Andun lang tayo sa neutral, hindi tayo sa sobra, hindi tayo magkukulang. Para lang maiwasan natin na magkaroon tayo ng hindi magandang pagkakaugnayan sa bawat isa. Kasi kahit iwasan mo sila, sila't sila pa rin yung makakasama mo araw-araw dito. So dapat marunong tayong makisama sa kanila. So yun lang, so sana po nagustuhan nyo itong video na to at ma-share nyo to sa mga kabayan natin para mabigyan po silang motivation at idea bago sila pumunta dito sa Canada. So huwag nyo pong kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa 2,000 followers at 1,200 subscriber natin sa YouTube. At I hope na magkita-kita po ulit tayo sa next video. Bye-bye!